ang taong 2024. Pasalamatan natin yung kalakasan, pasalamatan natin yung mga awit, pasalamatan po natin yung mga mensaheng napakinggan natin na sa bawat pagsubok na ating pinagdaanan itong 2 buwan na ito ay tunay na nananatili tayong nakatayo. We are not survivor, we thrive. We are a victor in Christ. Kaya ang bawat araw na ating nilalakaran ay laging matagumpay sapagkat hawak ng Panginoon ang ating mga buhay. Salamat Panginoon sapagkat sa pagbabago ng aming mga isipan, ano man ang aming dinadala ay hindi makaka-apekto sapagkat sinasubject namin ang emotion na ito kung ano ang katotohanan sa aming espiritu at ang katotohanan sa aming espiritu Panginoon ay kami po ay mga mananagumpay. Kaya meron po kaming kanalakan, meron po kaming katuwaan, meron po saya na nagmumula sa aming born again spirit patungo sa aming physical na katawan maging sa aming pag-iisip. Ito po ang aming dalangin na lahat ng papuri at pagsamba at ang aming pag-aaral ay inaalay po namin sa iyo. Banal na Espiritu, mangusap ka sa bawat isa, mag-correct ka Panginoon, magtama ka at hayaan mo po na mag-embed sa aming mga espiritu at isipan ang mga salita mo upang maging kasangkapan namin sa mundong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus sa atin. Amen. So, tayo po ay patuloy na mag-aaral. Napakaganda po ng awitin. Yan po yung mga awiting nakabaol. Diba? Yung mga lumang awitin pero talaga namang tagos sa puso dahil alam natin yung mensahe niya ay grabe. Amen? So, tayo po ay patuloy na mag-aaral sa tema at paksa ng Anakhaino, ang renewing of our mind o pagbabago ng ating isipan. At tinalakay na po natin nung mga nakarang araw, nung metamorpho pa lang, na ang pagbabago po or ang pagpapabanal o yung sanctification, may 3 po tayong naisin at napapangyari at ito po yung meaning ng sanctification. Basahin po natin upang magkaroon tayo ng pananampalataya sa oras na ito. Number 1, ito'y prosesong sinimulan ng Diyos. Process begin by God. Pangalawa, proseso tatapusin ng Diyos. Process completed by God. Pangatlo, prosesong unti-unti isinisagawa ng mananampalataya sa pakikipagtulungan sa Diyos, or process to progressively carried on by the believer in cooperation with God. At alam po natin na yung process po na ito ay hindi po natin idinadagdag sa biyaya. Malinaw po tayo doon? Yung mga gagawin po natin, yung mga cooperation with God, hindi po natin ito ina-add doon sa tinapos na gawa ni Jesus, kundi ito po yung expression. Sabi nyo nga po, expression. Paano po ba expression ng masaya? Nakangiti, maligaya, ang mata ay hindi malungkot. Amen? Nakikita, diba? Ang birthday boy natin ngayon, masaya, masigla, pinagpala. Amen? So, mamaya po, picturean natin si ating Tito June. Amen? So, ang ating end goal ay maging kalarawan ni Kristo. Amen? Maging kalarawan ni Kristo. So, last week po, pinag-usapan na rin po natin ang Anakhaino ay reverse it, change it, and make it new. Dahil po ang ating isipan ay meron pang deprived man, may sinful mind, or worldly mind. Mahalay ng isipan, makasalanang isipan, at makamundong isipan. At ang una po natin ibinigay sa inyo kung paano tayo makikipag-cooperate sa Panginoon. Ano po yun? Read God's Word regularly. Mamaya po may i-announce po kami magandang paksa na gagawin po natin starting sa Tuesday. Amen? So, ang basahin po muna natin itong Pahayag 1:3. Sabay-sabay po, nandyan po sa screen nyo yung verse. Pinagpala siya na bumabasa at sila na nakikinig sa mga salita ng pahayag at tumutupad sa mga bagay na nasusulat dito. Ibig sabihin po, pinag-usapan na natin last Sunday, may pagpapala sa mga tao at Kristiyanong nagbabasa ng kanyang mga salita. At ang pangalawang bagay po na dapat nating matutunan, upang makipag-cooperate kay God o sa Panginoon, tayo po ay dapat makinig ng salita ng Diyos attentively. Number 2, hear God's Word attentively. Ibig sabihin, hindi lahat ng nakikinig ay tunay na nakikinig. Ang sabi niya, ang word dyan ay attentively. Diba? Kahit naman, alam niyo po, yung brain, kung paano yung dinesign, hindi ko po alam kung yun ang design ng Panginoon. Pero ang babae po, kaya pong mag-multitask.
Habang yan po ay nakikipag-usap, nakikipag-chat po yan, at may kachismisan pa yan. Ganun po sila. Kasi yung brain nila, ewan ko ba, bakit sobrang nilang multitasker? Ang gagaling ng mga babae, kaya niya pagsabay-sabay. Di ba nga po, nag-aalaga ng anak, naglalaba, pero nanonood pa ng K-drama. Ganyan sila, katindi. Pero ang lalaki po, pansinin niyo sa lalaki, pag kinausap yung lalaki, tatango lang yun, pero hindi niya naintindihan. Okay, magsahin ka na, last game na eh. Oo. Pero after nun, hindi na nakapagsaing yun. Kasi ang focus niya ay nandun sa kahit po kapag kinakausap ako, tapos may ginagawa po ko, talagang hindi ko po sabi ko wait lang po Lalo na po sa trabaho ko ngayon, 5 ang kausap ko, kada isang upuan. So, masyadong i-stretch yung brain cells ko. Kaya gamit na gamit. Sabi ko parang kulang ang bayad. Kasi 5 yung kausap, tapos ganito lang yung bayad. Baka naman, kung nanonood po kayo. Amen. Hear God's word attentively. Sabi po dyan, Lucas 8:8, ngunit ang iba ay nalaglag sa mabuting lupa, tumubo at sa paglaki ng mga ito ay namungas na sandaan. Pagkasabi niya nito, siya ay nanawagan. Ang may pandinig ay, sino po dito ang nakakarinig pa? Amen. Pagpapala po ba yan? Yes. Amen. Dahil may mga tao na nawalan ng pandinig. Hindi sila inbornan dahil siguro may nasabugan or anumang nangyari sa nila, ay hindi sila nakarinig. Kaya tayo po na may pandinig ay kailangan po duminig ng mga sinasabi ng Panginoon. Kaya nga po, praise God, wala dito yung 2 bata. Pero gusto yung kumanan dito yung mga yun. Pero kasi po nakaka-add sila ng noise. Diba? At yun po yung distraction sa ating lahat. Kaya po tayo, whenever tayo, ang panawagan po sa atin kapag tayo po yung nagsisimba, kahit po ang phone po natin ay nasa ang Bible natin ay nasa phone, ay off nyo po yung notification po ng inyo pong Facebook, IG, para hindi po nagpa-pop up, hindi kayo nadidistract na pumunta. At i-download nyo na po yun. Yung YouVersion Bible app po, nada-download yung mga version po doon. Kahit wala kayong internet, pwede nyo siyang buksan. At the same time, hindi nagbuksan yung data, hindi kayo matetempt na tumingin sa Facebook. Amen? So, ang may pandinig ay makinig. Ang sabi po dito, sa Hebreo 2:1, kung gayo'y dapat nating mas bigyang pansin. Sabihin nga natin, bigyang pansin. Ang mga bagay na naririnig natin upang hindi tayo alam niyo po ba, ang trabaho na natin bilang isang Kristiyano na nasa full grace, hindi lamang po madinig ang salita nito, kundi magkaroon tayo ng seryosong pagkaunawa sa mga naririnig natin. Sapagkat sabi po dyan, upang hindi tayo maligaw. Sa Facebook po o sa anumang social media na ginagalawan po natin, ang daming preaching, ang daming Word of God. Lahat naman po yun, Word of God, tama. Pero kung hindi tayo makikinig ng mataimtim at uunawain yung ating napapakinggan, makukuha natin yung maling turo at tayo ay maaring maligaw. At tayo po na nasa full grace, dapat po alam na natin ito. Ang sabi po dito, kung ano ang full grace, kung ano ang mixture, kung ano ang law. Alam niyo po kanina natutuwa ako kay Love kasi yung inaawit po natin kanina, yung magpakailanman. Di ba po, ano ba yung una nun? Ayan, Panginoon, ako'y sumasamo. Meron siyang doubt na yung sumasamo ay parang works. Pero sabi ko hindi, yung sumasamo, ang sininom na tumatawag. Hindi, Panginoon, tumatawag ako sa'yo. Hindi naman yan out of desperation. So being mga gano'n na, kasi po nai-impart na sa inyo yung biyaya. Hindi na kayo basta-basta kumakain lang basta. Nagtatanong. Hello? Nagtatanong. Hindi lang amen ng amen. Sinabi natin, Psalms chapter 264, wala namang ganun. Amen ka din. Hindi mo chinek. Di ba? So yung pakinig mo ngayon, attentive ka, tinitignan mo, ano ba yung tinuturo? Sino ba ang bida sa tinuturo? Baka testimonial na lang niya. Ang naitaas na, siya na lang. Paulit-ulit na jokes na hindi naman nakaka-add ng inspiration zone sa Word of God na tinatalakay. Makinig po tayo. Amen? So sa pakikinig, merong dumadaloy na pag-unawa, at meron tayong nakikita, uy, tama to. Tama? Di ba kahit naman po kayo sa politiko, meron po ba kayong paninindigan? Meron po ba kayo? May paninindigan po ba tayo? Kung anong kulay man po kayo, may paninindigan kayo. Pag nagsalita isang politiko, sasabihin natin, sa sarili mo, hindi yun totoo. Na parang hindi niya naman gagawin. Kahit pinapakinggan mo siya.
Kasi nga inuunawa mo na at nagkakaroon ka ng paninindigan dahil eto yung natinig mo na tama. Right? So tayo po na nakapakinig na ng full grace, ng mensahe ng mabuting balita ng Panginoon sa ating pakikinig po, ay meron na tayong pag-dissect. Ito yung tatanggapin ko, ito yung hindi ko tatanggapin. Alam niyo po, maikwento ko lamang po, kahapon po nasa UP kami, dahil po sa PhilCom, yung Philippine Christian Composer po. And then po, halo-halo po doon lahat anong theology, anong doctrines. Pero composer sila. Sinasabi nila na dapat mag-ingat tayo sa theology. Pero pagdating po doon, may paninindigan ako. Alam po natin kung ano yung ating mensahe sa ating awitin. Kaya nga po, nung kinanta na po yung, kasi kumanta po si Jello doon kinanta po yung kompleto. May words po doon na hindi po tatanggapin ng lahat. Lalo na po yung kaligtasan ay sigurado. Kasi yung iba po hindi sigurado ang kaligtasan nila. Ang kaligtasan nila ay nawawala. Pero sa atin na naniniwala at totoong naniniwala sa tinapos sa gawa ng Panginoon, wala tayong kayang i-add doon sa tinapos niyang gawa para tayo ay maligtas. Hello? Yung pag sinabi natin work out your salvation, ang ginagawa lang natin yung kaligtasang meron na tayo, ipinalalabas natin upang maging evident tunay kang ligtas. Kaya po yung awitin, alam niyo po ba na hindi gift ang musicians, hindi gift ang worship leading sa church. Hindi po yan kasama sa gift. Yan po ay skills. At sila po ay extension ng pastor. Kasi ang pastor po ay nagpe-preach, right? Alam niyo po ba na kapag umaawit tayo, we prophesy, we preach the word, the written word, at tinatranslate natin siya into music. Kaya po importante na maging sa ating inaawit tama. Hello? Hindi lamang po pag sinabi natin, ay gospel song, kakantayin kayo. No, tignan mo yung konteksto ng awitin. Tignan po natin, ito ba yung pananampalataya ko na ngayon? Na maraming awit na nagsasabi, ako'y makasalanan, hindi karapat-dapat. Wala pong ganun, pero na-invento ko lang ngayon. Diba? Makasalanan ka ba? Right? Are we sinners? No. This is not your reality. Kaya po, sa pakikinig natin, ay napag-uusapan natin, dinadigest natin, tama ba ito? Ito pa ba yung aking pinaniniwalaan ngayon kung hindi na itapo natin? At sa pakikinig natin, sabihin natin kung ano yung tunay na pananampalatayang meron na tayo sa ating mga born-again experience. Amen? A born-again spirit. Amen. Next, palahin po natin dyan. Amen. Sabi po dyan, study God's Word seriously. Una, read the Word regularly or araw-araw. Pangalawa, hear the Word attentively. Pangatlo, study God's Word seriously. Hindi lamang po sinabing study, meron pong seriously. Ito po, we will dive deeper. Kasi po, iba po ang pag-aaral. Alam niyo po ba, ang mga Greek and Hebrew scholar, pag sinabi pong pag-aaral, ito po yung highest form of worship. Para sa Greek and Hebrew scholar, ang pag-aaral ng Biblia ay highest form of worship. Kaya nga po yung sinasabi ko kanina na hindi gift ang musicians at mga kasi nga po, yung inaaral ng pastor, kapag yun ay translate sa music, yung worship nagiging totoo at nagkakaroon ng buhay at nagkakaroon ng substance. Right? Kaya nga po, tignan nyo po, minsan po, aminin natin, pagpasok nyo po dito, dala-dala nyo yung problema ng mundo, nadala nyo dito. Yung unang pagsamba nyo, na hindi pa kayo nakakarinig ng word, maaaring hindi pa ganon, hindi pa nawawala, or meron naman nawawala na agad, kasi we prophesy the word. Lalo kanina, di ba ang ganda ng inaawit? Tuloy ang awit. Minsan mo ba hindi tayo makaawit dahil sa problema? Lalo na sa ano, di ba? Meron na time na parang, ay, ayoko na, parang wala na, nakakaano na talaga. Pero ang dalangin po natin doon, ang sabi ng writer, hindi mapipigil at hindi matutuyo. Na pagamat tuyong-tuyo na tayo sa mundong ito, nabibingin na tayo sa ingay ng mundo, pero ang sabi niya, magpatuloy tayo. Sinasabi rin po ba ni Paul yun? Yes, right? We continue. We continue. Sabi niya, we press
towards the goal of upright calling of God. Amen? Yun yung gusto ni Paul. Lagi siya nagbibring ng encouragement sa mga churches. At ganun din po tayo. Kapag nag-aral po tayo ng seryoso, na-divide natin yung tama sa mali. Hindi na lahat sinishare natin basta-basta sa wall natin. Kasi nag-aaral ka. At yan po yung ating mandate sa Panginoon. Ano po ang mandate sa atin ng Panginoon? To make disciple, to plant a church. Amen? Side dish lang yung to make music, pero ang talaga pong inilalagay sa atin ng Panginoon to make disciple and to plant church. Basahin po natin to, 2 Timoteo 2:15. Pagsikapan mong humarap ng subok sa Diyos. Pag sinabi po bang subok, may pagsasanay? Meron po bang pagsasanay? Merong proseso? Although sila bagamat hindi sila, wala talaga sila, lumaki sila, wala naman silang trainer. Pero nagsasanay ka ba, Sam? Nakikinig ka ba ng ibang nakikinig siya, si Robic, nakikinig ka ba ng ibang mga Yes, di ba? At natututo tayo by copying. Right? Kaya yung sinabi niyang pagsikapan mo humarap ng subok sa Diyos, hindi yan para ipresenta yung sarili mong karapat-dapat. Kasi may sumunod pong linya, manggagawang walang anumang ikahiya na gumagamit ng matuwid na salita na katotohanan. It gets better when we read it on English. Sabi dyan, study to show thyself approved of the God, workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Diba sa English, natumbok niya na kaya mo pinagsisikapan na maihasa ang sarili mo sa pag-aaral ng Panginoon kasi gusto mong hatiin ng tama yung kanyang salita. Hello? Diba nga ang sabi, huwag magdadagdag, huwag magbabawas. Ano po ang ating math dito? I-divide ng tama. Right? Alam natin yung Old Testament at New Testament. Alam mo ang Old Covenant at New Covenant. Ano po ang hatian nun? Yung krus. Nung namatay si Kristo, tayo na po ay napasa ilalim sa bagong tipan. At ang lumang tipan ay tinapos niya. Hindi po Old Testament yung tinapos niya, kasi naririto, pinag-aaralan natin ng Old Testament. Sa bawat pahina ng Old Testament, nakikita natin si Jesus. Amen? Nakikita natin ang kanyang biyaya. At ganun din ho, kapag tayo po ay nagsumikap, na sumubok, at maging subok sa Diyos, mahahati natin ng tama ang kanyang mga salita. Amen? Hindi tayo amen ng amen, merong substance yung amen natin sapagkat nauunawaan ho natin yung ating pinag-aaralan. Are you with me? Amen? Tayo po ba'y nakikinig ng attentively ngayon? Amen. We study the word seriously. Kaya alam niyo po, yung mga seryosong mag-aaral, nag-invest sa pag-aaral. Amen. Alam niyo po, hindi po masama na mag-masters kayo, hindi po masama na kayo po ay magdadag ng pag-aaral. Kahit naman po, yung mga businessmen ngayon, yung mga businessman, alam niyo po ba, ang McDonald's po, dati po yun, panahon pa na pinag-aaral pa po yung mga manager sa Hamburger University sa Amerika. Kasi meron pong Hamburger University doon, yung mga managers ng mga restaurant, pinag-aaral sila doon para mas gumanda yung quality ng service nilang meron. Tayo din ho. Alam niyo po, ang aming challenge po, gumawa ng high caliber ng mga music na kaya po nating daigin yung music na meron ng secular. Amen? So, ganyan din po tayo ng bawat bibitawan na salita natin sa labas, high caliber of the word. Because ang pinag-aaralan natin yung dakilang salita ng manlilikha. Amen? Ng Diyos at manunubos. Ng Diyos na nasa sa atin. Kaya bawat buka ng ating bibig, nagbubuka ka ng high caliber of words. Saan ang gagaling yung mga words na yun? Sa kanyang salita. Kaya kailangan nating hatiin ng tama. Ang sabi po sa 2 Corinthians 4, verse 1 to 2, ito po ang sinabi niya sa mga pastor. Ang sabi po dyan, I give you this charge. Preach the word, be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patient and careful instruction. Ito po ay sinulat sa mga pastor, pero pwede rin po ba natin itong i-apply sa ating mga sarili? Yes, na dapat maging prepared tayo. Hello? Na kapag sinabi New Life people, kayo po ang mag-lead ng worship sa Bible study. Amen, Pastor. Eh wala si Pastor, ikaw ang walang magsasalita.
brother or sister, ikaw ang magsasalita, amen, pastor. Bakit? Kasi prepared ka. Meron kang nakahandang salita ng Panginoon. Hello? May nakahanda kang salita ng Panginoon. Ang sabi po dyan sa 1 Timothy 3:2 sa Tagalog, sabi niya, kaya nga, dapat walang maipipinta sa isang tagapangasiwa, asawa ng isang babae, marunong magpigil ng sarili, maingat, kagalang-galang, may magandang loob sa panauhin, at may kakayang magturo. Kaya po hindi po lahat pastor. Ang sinasabi po nito ay mga pastor. Kasi po, ito yung quality ng mga pastor, pero ang huling-huli niya ay may kakayang magturo. Hindi naman niya sinabi dyan na super galing magturo. Meron ng kakayanang magturo. Pero sa English, sa voice version, sabi niya, here the qualification of looking for in an oversee, a spotless reputation, the husband of one wife, sober-minded, sensible, respectable, welcoming to stranger, allowing them into his home, and gifted. So may mga talaga pong biniyaang magturo. Pero tayo po, responsibilidad po natin maging handa para yung sasabihin natin may laman. Okay? Kayo po, tatanungin ko po kayo. I-edit out na lang po natin to sa ano. Tatanungin ko po, marami na pong tumayo dito sa harapan. Kaya nyo po bang i-distinguish yung mga nagsasalita dito na puro biyaya sa hindi? Hello, I'm talking to you in your life. Kaya niyo po bang i-distinguish? Yung mga pastor na na-invite natin dito, kapag purong biyaya yung itinataas nila, kaya niyo po bang i-distinguish sa hindi? Yes. Kasi dati hindi pa naman po tayo ganun ka-filtered na lahat ng pinapatayo po natin dito ay ang talagang grace of the Lord ang ipinangangaral o yung gospel of grace. Yung iba po, hindi pa. Pero magagaling ba sila? Yes, pero you can determine in your spirit. Hindi yan yung aming pananaw na ngayon. Hindi na yung aming pananampalataya. Hindi na yan yung aming core. Kaya po napaka-importante sa atin mag-igting yung ating core. Amen. At paano po yun mag-iigting kapag nag-aaral tayo ng seryoso sa kanyang mga salita. Alam niyo po, lagi ko pong pinagpapasalamat, napaka-bless ng isang church na nag-aaral ang mga pastors and leaders. Ibig sabihin, seryoso po sila sa trabahong iniatang sa kanila ng Panginoon. Kasi alam niyo po, ang pastor na hindi nag-aaral, dangerous. Yan po ang tawag ko sa pastor na hindi nag-aaral. Ang pastor na hindi nag-aaral, dangerous. Bakit? Wala siyang check and balance. Ang ating pong broadcast ay ang video na ito ay inilalabas po natin. Bakit? Kasi gusto nating i-correct tayo ng ating mga kabiyaya. Kung may mga nasabi pong mali, i-correct. We are open of that. Pero ang ginagawa lang po natin, nagsusumikap tayo na mag-aral ng mabuti para lahat ng idadaloy ng Panginoon sa harapan ay tama at tumpak at purong salita lamang niya. Hello? Hello? Amen? Kaya mapalad ang simbahan na may ganun ang desire. At tayo po ay parte ng community na nag-aaral. Kung nag-aaral ng pastor, mag-aaral din po ba dapat ang mga manggagawa niya? Yes. Ay, alam niyo po, ayoko na nga sabihin members. Kasi pag members, ang connotation pumupunta lang eh. Pero kapag kamanggagawa ng Panginoon, lahat po tayo kasama sa pagkilos. Amen? Sino po ang mga manggagawa ng Panginoon dito? Amen? Alam niyo po, ang labanan na lang natin ngayon, paano natin ipepresenta. Alam niyo po, kahapon, mayroon po akong kausap. At naiiyak po ako kasi nung sinishare ko, nung nandun po ako sa Ligtasin, siguro ilang buwan, kasi May po ako, mag-1 year na po ako this coming May. Pero alam niyo po, neto lang pong recently, na naglakas ang loob ako nung sinabi ko, Daddy, magbubukas tayo ng Bible study sa Ligtasin. Alam niyo po yung sinasabi ko po yun, wala pa sa loob ko na sabihin sa mga tao doon. Pero dahil pinasimulan ko sila, na bawat umaga, nang nakikita ko po sila, nakangiti po ko. Yung pagngiti po pala, it's build connection, na magkakaroon sila ng pagtitiwala sa'yo, na kausapin ka. At kapag nagbukas ka, out of nowhere, sinabi ko lang po sa'yo, may Bible study po tayo mamaya. At alam niyo po ang sabi po doon, yes, mababago na ang buhay namin. Hello? Alam niyo po, nung narinig ko po yun, talaga pong umakyat po kasi umiyak na po ako kasi sabi ko, hinihintay lang pala nila na may mag-aya sa kanila ng Bible study. Kung hindi tayo kikilos, sino ang kikilos, right? At yun po yung nagiging
ang motivation ko ngayon, nasabi ko, naghihintay lang pala sila na kailangan may magsalita at mangaral. Last time po, nung Monday, Tuesday po yun, nagsi-CR po ako. And out nung nagsi-CR po ako, sabi ni Lord sa akin, nagbabala ka na naman umalis sa kumpanya nito. Ang sabi niya, may mga kaibigan ka dyan, na-share na ba sila? Alam niyo po, umiiyak po ako. Kasi sabi ko, oo nga no, Lord, sa lahat at sa dami ng mga pinagtrabahuan ko, I am not bold enough to share the word of God. Kaya ang sabi ko po kay Yeye, yung kaibigan ko doon, sabi ko, Yeye, magpapatanggap ko. Kaso lang po, naudot yun kasi nga po, nung Saturday, may gawain kami sa UP nung Saturday, kaya hindi po natuloy. Pero sabi ko, I will bold enough to speak. Kasi po, minsan, nag-iintay lang yung mga tao sa paligid na magsalita ka at mag-aya ka, pero matabang lupa na pala sila para ihayag ang mabuting balita. Amen? Ringin po natin ang Panginoon. I am challenging you in your life na this is the time na may mga lugar. Ang sabi nga doon hindi masasayang kanyang salita, ang kailangan mo lang magsalita. Amen. Hello? May mga tao na meron mabuti yung pakikipagtungo nyo sa kanila at maaaring hindi pa naipa. Alam niyo po kanina, ewan ko lang po anong nangyari. Yung isa kong best friend ko, nag-message sa akin, sabi niya, paano ba pumunta sa inyo uli? Teka, bakit? Sunday ngayon? Magsisimba kami. Ng misis ko, yung asawa niya. Pero hindi lang po natuloy yan, next Sunday daw po. Di ba po? Kaya sabi ko, kung may inaaya ho kayo, huwag niyong tantanan. Kasi darating naman yung panahon na sa pag-aaya natin pangulit, sasama sila. Amen? Purihin po ang Panginoon. Number 1, read the Bible regularly. Number 2, hear the Word attentively. Number 3, study the Word seriously. Pang-apat po, tingnan po natin. Sige po, yan na lang natin yan. Meditate God's Word thoughtfully. Or thoughtfully po yan eh. Sorry po na typo. Sige po, ang verse po natin dyan. Magbulay-bulay ang meditation. Ay, sige po, yan natin yan. Ayan. Number 1, sabi po dito, ang kaalaman ng salita ng Diyos ay magpapaunlad ng buhay at nagdudulot ng, sabihin nga natin, tagumpay. So, kapag tingnan nyo ito, study this book of instruction continually. Meditate on it day and night. Pero ang inaano lang natin yung meditation, ay ang kinukuha lang natin, you will prosper and succeed. Pero meron pong catch. If you want to be successful and prosper sa lahat ng ginagawa, you need to meditate the word day and night. Ay, pastor, parang iba na yung turo mo. Di ba pinagpala na kami? Yes! Pero yung pagpapala mo, hindi mag-a-activate na mula sa born again spirit mo papalabas kasi hindi mo binago ang iyong isipan. Right? Renewing our mind. At magagawa lang po natin yon kapag nagbulay-bulay tayo ng salita ng Panginoon. Paano po ang pagbubulay-bulay? Next. Ang sabi po dyan, if the mind can conceive, the body can achieve. Tanong ko po ulit, tayo po ba ay pinagaling na sa ating born again spirit? Nandyan na po yan, kagalingan, you are healed. Paano po yung lalabas? Kapag nabago ang ating isipan. Paano ba mabago ang ating isipan? Papalitan natin ng bagong pag-iisip na nagmumula sa salita ng Diyos. Reverse it, make it new, empty it. Ito po ang challenge ko. Pag magbabasa na po kayo ng Bible, ito po ang prayer natin. Panginoon, nililiglig ko at itinatapon ko ang lahat ng nasa aking isipan upang palitan ng mabuti at banal mong mga salita. Amen? Hallelujah. Kaya nga po dito, ang sabi po dito, sa next slide po natin ay, sabi po dyan, number 2, sabi po dyan, ang kaalaman sa salita ng Diyos ay nagpaparunong sa taong higit sa marunong maging sa iyong mga kaaway. O diba? The Word of God ay ilalayo tayo para maging tayo'y palaaway. Amen? Ang sabi po dyan, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. The stature of the Lord are prosperity, making wise the simple. Gusto niyo po ba maging mga matalino? Alam niyo po ba, kapag tayo po'y walang kaaway, kayo matatalino,
Kasi pinipili mo na yung laban mo. Pinipili mo nang manahimik sa mga bagay na hindi naman, wala na namang kwentang ilagay yung energy mo doon. Ang tanong, pag may kaaway ka ba, sino ang pagod? Siya o ikaw? Ikaw. Maaaring hindi ka nga iniisip nun. Pero ikaw, pag nakita mo yung post niya, iniisip mo yun. Tama? But if you renew your mind, nilagay mo ang kanyang salita. Amen? In your renew mind, nilagay mo ang kanyang salita. Your command make me wiser than my enemies. Hello? For they are ever with me. Darating po ba na may mga sasalungat sa inyo? Yes. Hindi lahat ng tao gusto ka. Right? Pero ang ginagawa lang ng Panginoon, as you process renewing your mind in the Word of God, ang ginagawa ng Panginoon, ginagawa kanyang matalino. Ang sinasabi niya, anak, yung laban mo na yan, hindi magdudulot sa iyo ng pagpapala. Alam niyo po ba, ibigyan ko kayo ng expound, si Jacob. Si Jacob, ang laban niya ay kay Kuya Esau niya. Alam niyo po bang may tagpo sila na dapat papatayin na siya ng Kuya Esau niya. Dahil kinuha niya yung birthright. Kasi si Jacob at si Esau ay kambal. Pero si Jacob, ayon sa pagkakadescribe sa kanyang Bible, hinahatak niya na yung sakong ng kanyang kuya Esau. Kasi nga sa Hebrew o sa mga Israelite, ang nauna ay magkakaroon ng pagpapala. Nasa kanila yung birthright. Kasi sila yung panganay. At ngayon, ang ginawa ni Jacob, niloko niya si Esau. Kaya nga po yung word na Jacob, hindi po magandang salita yun. Ang ibig sabihin po nun, manloloko, deceiver, supplanter, Jacob. Kaya nga pinalitan po yung pangalan niya ng Israel. Na ang ibig sabihin ay Prince of God. Amen? Pero alam niyo po, even Jacob, na supplanter yun, ang kagandahan ng po sa buhay niya, he is so persistent sa gagawin ng Panginoon. Kasi hindi siya yung may pagpapala. Sabi niya sa Panginoon, sa angel na nire-resting niya, hanggang hindi mo ako pinagpapala, hindi kita bibitawan. That's the old covenant. Pero ngayon tayo kay Kristo, kahit wala kang ginagawa, ikaw ay pinagpala. Ang kailangan mo lang gawin para i-activate yun, renew your mind. Meditate the Word. Ngayon, paano natin i-meditate? Number 1, ang salita ng Panginoon ay picture natin. Sino po dito mahilig meditation or imagination pala? Ini-imagine mo na. Di ba pag may pangarap po kayo, bahay, ini-imagine mo na, hoy, ito yung ano namin, dito yung ilalagay, dito yan, ito yung bibili namin. Ngayon, kung kukuha pa kayo sa Facebook, ito yung magandang itsura ng aming toilet. Ito naman yung aming sala. O sa mga lalaki naman, ito yung sasakyan, ito na yung motor na bibilin ko. Ang ganda, ang ganda. Picture it. Picture and visualize that the Bible is real in your life. Number 1, pronounce it. Alam niyo po ba ng pagbabasa ng merong salita, hindi lang po reading with your eyes, yung binabasa niyo po talaga siya ng inyong mga bibig, nagkakaroon na siya ng meditation. Hello? Kaya po tayo, pag nag-read tayo ng Bible, huwag niyo lang pong basahin ng inyong mata, basahin niyo po out loud, lalo na yung mga pangako ng Panginoon. Pangatlo, paraphrase it. Gawin yung personal, yung mga salita ng Panginoon. Kung sinabi niya, by the stripe of Jesus, I am healed, gamitin nyo, by the stripe of Jesus, I am. In my sickness, in my arthritis, in my heart, I am healed. Pinaparaphrase nyo. Personalize it. Magkasama po yan. And then pray for it. Alam nyo po, yung praying for it po dyan, ang ginagawa natin sa meditation, ay sinasabi natin, Lord, sa salita pong nabasa ko, sinabi mo sa akin that we have all the spiritual blessing. Now, I declare in my born-again spirit, ano man po yung diniposito yung spiritual blessing na yun, magkaroon ng manifestation dito sa lupang to. Anong ginagawa natin? Binabagong pag-iisip. Anong ginagawa natin? We meditate the Word of God. Panlima, pang-apat, meditate the Word thoughtfully. Panglima po, apply the Word immediately. Lahat po ng nadinig natin ngayon, kapag wala pong application, tayo wala. Ang sabi nga po dyan, tingnan po natin, tatapwat maging, basahin nga po natin yan, maganda po yan, tatapwat maging kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang iyong sarili. Kapag tayo po ay nakikinig lang, nag-aaral lang,
nagbabasa lang, nagme-meditate lang, at hindi natin i-apply ito, immediately, tayo po ay nandadaya lang ng ating mga sarili. Kaya nga po, sa Tuesday, sisimulan po natin agad to. Kasama po kayo. Ang sabi po dyan, delayed obedience is disobedience. Obedience should be immediate. Hello? Hello? Amen? Ang pinapaliban na pagsunod ay pagsuway. Kasi ang pagsunod ay dapat maging agad-agaran. Amen? Hallelujah. Ang ganda ho na, no? Ito pa lamang po. Sabi ko, Lord, thank you. May mga bagay tayo hindi sinusunod. Pinapaliban natin pag mamaya na lang, sa susunod na lang, susunod na lang papatawad sa iba na lang dun sa mga kaya ko. No! You forgive dun sa pinakataong ayaw mong makita sa oras na ito. At mahirap po yun. Pero, if we obey the Word of God, right? If we apply the Word of God, yung pagsunod sa atin. So, ano po application po natin dyan? Para po magkaroon tayo ng application sa number 1, pattern in personal application kapag tayo po yung nag-aaral 1, sin to avoid. Meron ba dito sa binasa ko na kasalanan dapat pong iwasan? Sa pag-usapan natin yan. May promise ba tayong dapat i-claim sa mga binasa natin? May example to follow. At ito pong last is command to, wag po tayong maging allergic sa command. Kasi po, ang kanyang command is not tedious and madali ito. Hindi ito mahirap. Kaya po, ang sabi po dito, cooperate with God. Basahin po natin. Number 1, read. Number 2, hear. Number 3, study God's Word seriously. Number 4, meditate God's Word thoughtfully. And then number 5, apply the Word immediately. Ano po ang ating life application? Number 1, schedule a regular Bible reading. Mag-schedule mo kayo. At kung ma-miss mo yung schedule mo with the Lord, huwag kang mawawala na pwede yan sa lunch, pwede yan sa merienda, pwede yan sa hapunan. Kaya nga po sinabi niya, ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ano po ang implication nun? In everything na kumakain ka, maalala mo rin na kumain ka ng salita ng Panginoon. Sa Pilipino, hindi po tinapay. Hindi lamang sa bigas o kanin nabubuhay ang mga Pilipino, kundi sa bawat salita rin ng Panginoon. Amen? So, catch every opportunity to hear God's Word. Kapag nagpapatawag tayo ng gawain dito, punta tayo. Lalo na po pag full grace na yung gawain nyo, punta tayo. At hanggat nakakapinig ka ng salita ng Panginoon, balikan nyo po yung mga broadcast. Ganda naman po. Hindi lamang po tayo nag-upload doon para sa views. Wala pong pakialam sa views. Ang naisip po natin, kapag tayo po ay merong naalala, ay gusto ko uling aralin to, may babalikan po kayo. Wala pong biro, yung mga broadcast po natin, may mga times po na napapagod na ako na parang wala na lang, nakikinig po ko ulit. Sinasabi ko, parang ito yung prayer ni David, bless the Lord or my soul, kasi yung sarili ko rin yung nagpipreach sa sarili ko. Pero alam niyo po, lumalakas po ako doon. Hindi po dahil ako yung nagpipreach, dahil salita po yun ng Panginoon. Hello? Sabi po doon, read God's Word with great anticipation. Sabi po natin, pagpupunta lang din po kayo dito, galingan na ho natin ang pagpunta. Paano po? Pakinig tayo ng makaintin. Huwag tayong papayag na wala tayong nakuha sa Word. Amen? We invest our time in studying the Word. We invest our time para i-deliver sa atin ang Word. Kailangan din tayo, kapag pupunta rin po tayo, hindi ako papayag na maluhi ako sa araw nito. Kailangan may baon ako pag-uwi. Mangungutang ako kay sister. Hindi po gano'n. Dapat yung Word of God. Amen? Invest in Bible knowledge. Kaya po yung mga booklet, bilhin nyo kasi mapagalitan tayo. Amen? Practice what you know in God's Word. O, yun nga po, application. Teach other what you know in God's Word. Alam nyo po, kung meron po kayong asawa or tatay, nanay, mga kapatid, simulan mo sa kanya, i-try mo magturo sa kanya. Di ba dati, mahilig po tayo ng bata mag-teacher? Teacheran. Isa po yan sa mga laro ng mga bata. Gawin nyo rin yun. Kasi alam nyo po, mas madadagdag yan yung ating pagkatuto sa isang bagay kapag tayo po yung nagtuturo din. Amen?
Ang sabi po dito, uphold your biblical conviction. Remember, it is not popular to stand in the Word and enrich yourself through God's Word. Alam niyo po, kapag ginawa po natin to, number one, magkakaroon po tayo ng application. Sige po. Magkakaroon tayo ng application na we will never marry the devil. Ibig sabihin, hindi na tayo magko-compromise. Hindi lamang po sa pag-aasawa, sa bawat desisyon natin, hindi tayo magko-compromise. We will never marry the devil. Number two, magkakaroon tayo ng tapang para ipaglaban yung purity of the gospel. Alam niyo po, panindigan na ho natin to. Alam naman po natin, we carry the most beautiful word sa mundong ito at yun po yung gospel of the finished work of Christ. Number three, don't play safe. Play the risk. Alam niyo po, yun po yung hindi po ako natatakot kahit saan po tayo mapunta. Ang biyaya at ang tanging biyaya ng Panginoong ating ipapangaral. Kahit po tayo exclude. Kahit po tayo i-bash. Gusto niyo po bang mabash? Mababash po tayo. Kasi po, ang gospel of grace ay binabash po talaga. And then, merong persecution in grace. And then, number 5, always stand up for grace no matter what who stands to it. Alam niyo po ang panalangin po natin sa oras nito dahil po mag-iisang taon na ang EMI Bible School sa atin, dumami po yung mga mananampalataya na hindi takot ipangaral ng mabuting balita. Amen? Hindi takot. Amen? Kaya nga po tayo nag-aaral upang tumapang tayo. May confident ka bang sabihin na ang pagtitinda ay ganito kung nagtitinda ka sa mahabang panat, alam mo ng diskarte? Yes. Alam mo na kung paano siya ituro, yung proseso mo, kasi may knowledge ka. Ganun din po sa ating word. We invest. At ang ating big idea sa hapon pong ito, in Christ, as believers, I will read, hear, study, meditate, and apply God's word daily. Amen. Tumayo po tayong lahat at tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. May nakuha po ba tayo sa hapong ito? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, Lord. We are so good. We are so blessed, Panginoon, by the word, by the preaching of your word. Salamat, Panginoon. Salamat, Holy Spirit, sapagkat ikaw ay nangusap sa aming mga buhay. Salamat sa mga salita mong binitawan dahil alam po namin na ang bawat isa sa New Life Ministries sa oras po ito ay tunay na mag-i-invest ang kanilang mga time sa pagbabasa, sa pakikinig, sa pag-aaral, sa pag-meditate at sa pag-a-apply sa salita mo sapagkat sa pamamagitan na mga bagay na ito, maririnyo ang aming mind at kami po ay magkakaroon ng buhay na ganap, kasiyasiya at kalugod-lugod sa inyo pong harapan na maipapakita po namin na tunay po na kung ano po ang tinapos mo sa krus, hindi na babaliwala sapagkat kami po na nakatanggap at benepisyaryo ng mga pagpapahalang ito ay tunay po na ginaganap po namin yung cooperation sa inyo po, Panginoon. Maraming pong salamat sa hapon pong ito at ang lahat po ng mga narinig namin magkakaroon po ng application at buhay na patotoo sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord. Sige po, bago po ako, ang may announcement po tayo, makakaupo na po tayo. Ang announcement po natin,